Hi guys! Ayan, welcome to my vlog. Charot. Baka sabihin nilang gaya-gaya tayo. For today's video mga kamamshi, ito yung ating ganap ngayong araw na to. Dahil naiinitan na ako sa bahay. Parang impyerno sa init ng panahon. Kaya ayan, naisipan ko magpakain ng aking aso. Ayun, muntik ka na matipalok. Kakamaritis mo yan. Charot. Ayan, di ko nga pala napansin na may butas yung lupa doon. Natakpan kasi siya ng mga dahon ng kawayan, kaya hindi ko siya napansin na apakan ko. Ayan yung aking aso, si Fiona. Nangayayat na siya kasi bira ko lang siyang mapakain. At tara, punta natin yung isa kong alaga pa, yung anak niya. Ayan, si Itim. Ayan, kawawa nga yung mga yan kasi talagang nagugutom. Tapos, nauuhaw. Bumalik ka doon, loko-loko ka. Pero, okay lang kasi nasa lilim naman sila ng puno. Hindi sila masyadong naaarawan o nasisikatan ng araw. Ayan, may kasabihan nga daw na ang mga aso ay ituring din natin parang mga tao. Kasi nakakatulong din sila sa atin. Magbantay ng mga masasamang Mikot ka kasi. loob masasamang tao. Charot. Ika rito. Ayan, doon. habang Doon. Ikot ka doon. tinatawag ko nga pala siya dyan kasi na pulupot na yung tali niya. Umikot-ikot kasi siya dun sa puno. Kaya ginawa ko, pinaikot ko siya sa kabila para hindi siya napupulupot, di siya nasasakal. Tim! Ayan, mga aso ko na yan talagang napapamahal na sa akin. Tim! Kaya pala sila dyan itinali o dyan inilagay kasi yung aking kapitbahay may mga manukan. Parang ginawa silang bantay. Ayan, hindi ko nga pala nakuhanan yung ganap nila kanina. Nag-aaway sila mag-iina, talagang nagkakagatan. Kaya ayan yung isa, pinapagalitan ko yan dyan, yung anak niya. At yung nanay naman ayun, nagtatago na sa ilalim ay sa gilid ng puno kasi natakot na siya. Pinagpapalo-palo ko silang dalawa. Hindi kasi masaway-saway. Paluin ko nga. Ayun. Nanahimik sila. O, ayan. Baka may mag-react dyan o mag-comment dyan na alaga ka na alaga na aso. Di mo naman kayang buhayin. Di mo kayang pakainin. Ayan. Sa totoo lang, naawa din ako sa mga aso ko kasi hindi ko nga sila naalagaan kasi minsan busy. Pero hindi ko naman sila pinapabayaan. Minsan ko napapakain. Pag may tirang pagkain, ayan, pinupuntahan ko talaga sila dyan. Binibigyan ng tubig at pagkain. Boy! Wala nang garapata si Butimtim. Boy! Wala nang garapata, boy. Ayan yung tuta kong napakalambing. Nung ikinulong ko pa yan siya dito sa gilid ng bahay namin, sa tuwing may dumadaan na tao, talagang parang bata, inilalabas niya yung kamay niya. Parang kinakalabit niya yung dumadaan, parang kung sa tao pa, sinasabing ilabas mo dito, parang ganun. Parang nagmamakaawa siya na ganun. Parang baby talaga siya na inilalabas niya yung kamay niya dun sa kulungan at parang kakalabitin ka niya na palabasin siya. Ganyang kalambing yung tuta ko. Tapos inilabas ko pala siya, inalis ko siya dun sa kulungan niya kasi talagang yung garapata hindi nawawala sa katawan niya. Kaya yun, nilagay ko siya dyan.